Kung hindi ka nagpabuntis yan sa magaling mong asawa, siguro teacher ka na ngayon. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Bakit? Mahal ka ba niya talaga? Hindi naman ho kami magsasama kung hindi kami nagmamahalan, Nay. Papasok ka dyan sa sinasabi mo. Amoy ninyo mga hayop kayo! Ang pagtataksil ng isang lalaki o babae sa kanyang asawa, malaking paglabag yan sa batas ng Diyos at ng tao. Ganon din sa sinumpaang pangako ng sila'y ikasal, na mamahalin at magiging matapat sa isa't isa habang buhay. Ano man ang dahilan ng kataksilang nagawa, hindi pa rin katanggap-tanggap. Dahil nangangahulugan lamang ito na nawala na ang respeto at pagmamahal sa kanyang kabiyak. Isang misis ang umabot sa hangganan ng kanyang pagtitiis dahil sa pambababae ng kanyang mister. Hindi nga lang tama ang ginawa niyang paghihiganti. Malalaman ang naging bunga nito sa kwento natin ngayong gabi na pinamagatang Ganti ni Misis. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik sa pagkakahera eh? Kesa kung ano-anong tinitinda. Ayaw po ni Alfredo, Nay. Wala ho kasi mag-aasikaso sa mga anak namin. Kung nakinig ka sana sa akin noon, edi hindi ka sana naghihirap. Kung hindi ka nagpabuntis yan sa magaling mong asawa, siguro teacher ka na ngayon. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Bakit? Mahal ka ba niya talaga? Hindi naman ho kami magsasama kung hindi kami nagmamahalan, Nay. Mapasok ka dyan sa sinasabi mo. Halika na, Ninita. Ninita, hindi ba kontra yung nanay mo doon sa yung una mong mister? Opo. Aha. Kasi nga po pinag-aral ako. Bakit ako nag-asawa ng ganong klaseng bakit nga ba? lalaki? Na-inlove ako doon. Ay, nailang. Nung nagsama na kayo, kamusta? Di okay naman, no? Pero hindi naman, mahirap lang pa rin. Kaya lang, at least nakakakain pa rin ng Dahil sarili naman namin yung tricycle. Pero siya naman ba mapagmahal? Okay naman. Wala naman akong nakitang Oh. siya. Pero, trinayder din pala ako. Special. Siyempre naman, special ka sa akin. Talaga, ang kulit-kulit mo. Napakababaero talaga niyang asawa mo. Pati ba naman pasahero pagdududahan niyo pa? Sige, magtanga-tangahan ka. Magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Ang ahas, hindi palaging nasa gubat. Kadalasan nandyan sa kandungan ng asawa mo. Isang beses pa makita ko yan. Ay, tama na po. Teka na. Mahal, payagan mo na ako magtrabaho. Para makatulong din ako sa'yo. Malaki na rin yung mga anak natin eh. Bakit? Masyado bang maliit yun na entrega ko? Insulto mo yata ako eh. Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin. Ako siguro,
Nasabihan ka na naman ng nanay mo na hiwalayan ako. Di totoo yan. Pasensya ka na. Mahirap lang ako eh. Hindi katulad yung mga nagkakagusto sa'yo nun. Mayayaman. Teka. Ha? Ha? Sino ba nag-alok sa'yo ng trabaho, ha? Manliligaw mo, no? Sabi mo, Niligaw mo! tawag mo ko na. Nasaktan ako. Ha? Bakit? Masarap ba? Ha? May ibubo ka ba, ha? Tama na. Alfredo, tama na. Ha? Tama na. Bitawan mo ako. Tama na, ha? Ang tama na. Asawa lang kita. Wala kang karapatan tumanggi. Alfredo, tama na. Sa kabila ng nasagap na mga ebidensya ng mga pambababae ng kanyang mister, paulit-ulit pa rin itong pinatawad ni Nanita. Kanya ring tiniis sa mga pisikal at sexual na pang-aabuso nito sa kanya. Hanggang kailan mo patatawarin yung asawa mo? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggat nabubuhay ho ako, Nay. Handa ho akong tiisin ang lahat para sa mga anak ko. Ang importante po sa akin, buong pamilya ko. Ako na ako kumpronta dyan kay Alfredo. Wag! Ayoko maging dahilan to ng pag-aaway namin. Kontento na po ako na dito siya umuwi. Bago mo mahalin ang asawa mo, ang mga anak mo, mahalin at respetuhin mo muna ang sarili mo. Binabarilang martir sa luneta. Bago ka mapatay, magpakamatay, o makapatay, hiwalayan mo na yung asawa mo. Nasaan ba kasi yung asawa mong pangit? Pinasyalan yung biyanan ko kasama yung mga bata. Doon matutulog yun, kaya sa akin ka abong magdamag. Magdamag lang? Ayoko, no. Gusto ko forever and ever. Alam mo, bakit mo pa kasi pinagsisiksikan yung sarili mo sa asawa mong hindi naman masarap? Alam mo, sweetheart, ayoko nang maging kabit. Gusto ko nang maging asawa mo. Paano si Nanita? Ano bang ginagawa sa mga basura? Di ba tinatapon? Mahal?